Good morning, good morning, good morning. Happy Monday po mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa kakatapos po natin masayang pagsamba sa kahapon. Kaya't narito po muli tayo upang ating papurihan at pasalamatan ng Diyos sa umagang ito. Halina't muli natin buksan ang isang linggo ng punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas. Ako po ang iyong devotional leader for today. Ang ating paksa o topic sa umagang ito is the principle of tithing. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin na papurihan ng Diyos sa awiting ito. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'll making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sing for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sing for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sing for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sit for your glory, Lord. I offer my days to
my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Praise God po sa awitin na ating narinig. Purihin po ang Diyos. Hayaan po muna natin na basahin ang ating pagmumula ng ating pag-aaral mula po sa Malakay, Kabanatang 3, talatang 8 hanggang 10 ng Magandang Balita Biblia. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang aking pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyong gawin ninyo ako sa mga bagay nito kung di ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa kabuuan po ng August, ang ating pong shock is Biblical Principles of Stewardship. Kaya sa umagang ito mga kapatid, papurihan natin ang Panginoon at ayon po sa Malakyas, Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10, ito po yung ating binasa kanina, kayo ay sinusumpa ng isang sumpa. Yun po yung sinabi, sapagkat ninanakawan ninyo ako at ng buong bansang iyon sa inyo. Dalhin ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayon ay sinubukan mo nga ako, ang sabi ng Panginoon sa mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit para sa inyo at ibuhos sa inyo ang isang pagpapalang walang hanggan sa wala ng kailangan. Una mga kapatid, ang konteksto ng talatang ito ay tungkol sa hindi pagdadala ng mga Israelita ng kanilang mga handog sa templo. Dahil po sa kanilang pagsuway, hinatulan sila ng Diyos sa isang maliit na ani. Hinamon sila ng Panginoon na magdala ng buong ikapo ng mga hain na butil. Ito po sa Levitico, Kabanatang 6, talatang 14 hanggang 23, at tiyaking pagpapalain niya sila ng saganang mga pananim sa hinaharap. Ang imbakan po na binanggit sa talatang 10 ay isang lugar para mag-imbak ng butil sa templo nung panahong iyon. Pangalawang konteksto po. Tinuturo ng talatang ito, ang mga Hudyo po ay dapat magbigay ng ikaw po bilang bahagi ng pagsamba sa templo. Ngunit hindi nito tinuturo ng mga Kristiyano ay dapat magbigay sa simbahan. Ang Malakyas po ay sinulat higit sa 400 taon bago ang pagsisimula ng unang simbahan ng Jerusalem. Ang paglalapat nito ay utos ng pagbibigay ng templo sa lokal ng simbahan ay nag-aalis ng mga talatang ito sa orihinal na konteksto nito. Pagkakaloob ng ikapo sa Panginoon. Paano po nangyari yun? Ang pag-ikapo ay tungkulin ng mga Kristiyano na itinuturo po ng luma at ng bagong tipan. Ito ay mahalagang paraan upang matugunan ang pangangailangan ng iglesia at ng kanyang misyon. Ang pagtupad sa tungkuling ito ay pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Ang prinsipyo po ng pag-iikapo sa Old Testament ay ang pag-iikapo ay turo. Mula po sa lumang tipan, ito po ay pagkakaloob sa Diyos ng handog ng 10% mula sa mga kinikita ng mga Israelita sa templo. Leviticus chapter 27 verse 30, Numbers chapter 18 verse 26. Ito po ay utos ng Diyos para mapunuan ang pangangailangan ng templo at tulong sa nangangailangan. Inuulit ko po, pangangailangan sa templo at tulong sa mga nangangailangan. Ano naman po yung pag-iikapo sa bagong tipan? 4 na beses lamang binanggit ang pag-iikapo sa bagong tipan. Sa Luke chapter 18 verse 12, Matthew chapter 23 verse 23, Hebrews chapter 7 verse 1 to 10, at Luke chapter 11 verse 42. Mababasa po natin na binabatikos ng Panginoon ang gawain ng mga Pariseyo dahil mas binibigyan nila ng pagpapahalaga ang ikapo at isinasantabi nila ang hustisya, habag at katapatan.
Sa Hebreo, Kabanatang 7, talatang 1 hanggang 10, binabanggit na ang ginawang pag-iikapo ni Abraham, maliban dito, wala nang pagbanggit tungkol sa pag-iikapo sa bagong tipan. Ang prinsipyo po ng pag-iikapo sa lumang tipan ay pagbibigay sa Diyos at pasasalamat, at hindi lamang dahil dito ay requirement. Hindi ito requirement, mga kapatid. Ang prinsipyong ito ay may lugar pa rin sa bagong tipan. Inulit ko po, ang prinsipyong ito ay may lugar pa rin sa bagong tipan, bagamat hindi tuwirang inuutos ito ng mga apostol. Bababasa po natin, mga kapatid, sa Mateo, Kabanatang 23, talatang 23, ang nag-iisang turo ng Panginoong Hesus tungkol sa pag-iikapo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ibinibigay nyo ay 10 bahagi na naaanin ninyong yerbabuena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan, ang katarungan, pagkahabag, at ang katapatan. Huwag niyong kaligtaan gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng 10 bahagi ng ani. Dito po sa turo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa bagong tipan, ay malinaw na dapat pa rin ipagtupad ang pag-iikapo. Ang pagkakaloob sa ating panahon. Una, tandaan na ang pag-ibig sa Diyos ay dapat maging pangunahin sa ating buhay. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Isa pa, ang salapi ay mapanganib kapag pinapanginoon. Lucas Kabanatang 16, talatang 13. Alam niyo, mga kapatid, ang salapi ay dapat magamit sa paglilingkod sa Diyos. Lucas, Kabanatang 18, talatang 22. Ang prinsipyo ng pagkakaloob ay hindi batas, kundi ito po'y kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos na nagpapala sa atin. Pangalawa, tulad ng pananaw ng lumang tipan, may pangangailangan din sa simbahan sa ating panahon, mga kapatid. Tulad ng tungkulin ng iglesia sa mga manggagawa. Lucas, Kabanatang 10, talatang 7, Unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 7, ang gastusin sa ministeryo ng pagtulong sa mahihirap. Ikalawang Korinto, Kabanatang 9, talatang 11, at ang pagsasaayos ng simbahan. Kaya dito, mga kapatid, ang usapin ng pagkakaloob ay dapat suriin ng bawat Kristiyano kung papaano natin mapapalago ang ating gawain at misyon para sa kapurihan ng Diyos, upang hindi mapabayaan ang mga simbahan ng Diyos at mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng mga ito. Kaya meron po tayong pananagutan, mga kapatid. Ito po yung ating pagbibigay ng generous giving sa Panginoon. Sa Lucas, Kabanatang 12, talatang 33, inuutusan tayo ng Diyos na mag-impok sa langit. Ang isang halimbawa po ay pinuri ng Panginoon ng saganang pagkakaloob ay ang pagbibigay ng balo sa Lucas, Kabanatang 21, talatang 4. Gayon din ang pagpuri ni Pablo sa mga taga-Macedonia po sa pagkakaloob nila ng tulong sa Jerusalem, higit pa sa kanila kaya. Ikalawang Korinto, Kabanatang 8, talatang 3. Ang pagkakaloob ng sagana ay katibayan ng ating pagmamahal sa Diyos. Maipapahayag natin ang ating pag-ibig na ito sa ating pagkakaloob ng mga ikapo. Nulit ko po, maipapadama po natin ang ating pag-ibig sa ating Diyos, sa Kanyang iglesia, at sa Kanyang pagmimisyon, ang pag-ibig sa ating pagkakaloob ng ating ikapo para sa Kanyang kapurihan. Samahan niyo po ako manalangin, mga kapatid, upang ating pong minsan pangdali ng ating sarili sa Panginoon sa ating patuloy na paglilingkod sa Kanya. O purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po sa napakagandang umagang ito. Pinaalala mo sa amin the principles of tithing. Pinagkatiwala mo sa amin ang lahat ng bagay na meron kami at nais po namin ibalik, Panginoon, yung nararapat para sa iyo upang matugunan ang pangangailangan ng iglesia, ng pagawain, pagmimisyon, pagtulong sa mga nangangailangan. Higit sa lahat, O Diyos, upang patuloy na sumulong ang gospel, ang mandato, Panginoon, ng Great Commission sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagbibigay ng ikapo. Lord, alam namin marami pong paggagamitan ito at alam namin, O Diyos, lalo pang lalawak ang iyong kaharian dito sa lupa. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy kami maging tapat sa aming pagbibigay. Hindi po ito aming ginagawa dahil obligasyon, kundi dahil mahal ka namin, Panginoon. We are doing this, Lord, because of out of love, because napakaraming biyaya ang patuloy mong pinagkakaloob sa amin.
O purihin ka, Ama, sa umagang ito. I-bless mo, Lord, ang aking kapatid na ito sa kanyang pagtatrabaho, kanyang pagninegosyo, kanyang pag-alis ng bahay. Maging sila po na mag-aaral, Panginoon. Hinihiling ko po ang iyong karunungan, ang sumama at manguna sa kanila sa loob ng isang buong linggong ito. Ito po ang aming pasasalamat at ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo. Amen. 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 Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa umagang ito. Hallelujah. Napakabilis po ng panahon. Salamat po sa inyong pagsama sa ating daily morning devotion. Si Jesus ay kasama. And shout out po muli sa lahat ng merong kaarawan at anibersaryo ng inyong kasal. Dalangin ko po na patuloy kayong gamitin ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Praise God po sa inyong buhay. Again, see you again next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to the Nax CMC PH. And please hit to the notification bell to get notified when we post a new videos. Muli, ako po inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Tinsayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating dakilang Diyos ngayon at magpakilanman. Amen. Amen. God bless po. God bless. Happy Monday.